Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible in Hebrews chapter 10 verse 22. Praise the Lord. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yes. So lalapit tayo sa ating Panginoong Diyos sa katotohanan ng ating puso kasama ang full assurance of faith. Ang faith natin sa ating Panginoong Diyos, maghatid ito sa tinatawag na full assurance. Assurance. Bakit? Dahil sa faith natin sa ating Panginoong Diyos, we let God move. Pinapakilos natin ang ating buhay na Diyos. That is, it is a certain sure assurance. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yes, kung meron tayong faith sa Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, it must be always together with sanctification. It must be always together with purity. It must be always together with sinless. Para walang magiging hadlang. Di ba? Sinabi yan ng ating Panginoong Hesukristo. Why do you call me Lord, Lord? Pag tumatawag ka sa Panginoong Diyos, that is an indication you believe Him. But Jesus said, why do you call me Lord, Lord? And do not obey what I say. Pag hindi tayo mag-obey sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito sa kanyang mga banal na salita, in other words, we are violators, we are transgressors. So, we are defiled, we are sinners, we are not sanctified, we are not pure. Pero pag ginawa natin ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos, in-apply natin ang banal na salita na nakalagay dyan sa Bible, we are purified. Dahil ito yung mag-clean sa atin. That will make us clean. Ang Word of God, ye are clean through the Word which I have spoken unto you. Therefore, apply it. Useless man ang Word of God. Yes, mag-clean sa atin, but we have to apply it. Lahat ng mga bagay, useless pag hindi mo in-apply. Ganon din ang banal na salita ng Diyos. Lahat ng mga bagay, naniwala ka sa Diyos, wala ka namang application, wala ka namang obedience. Useless ang lahat. Diba? Sinabi ni Lord Jesus Christ, not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall be saved, but he who does the will of God. O, kailangan gumagawa ka, nag-a-apply ka talaga. Kaya sa lahat ng ating hinaharap sa sanglibutang ito, na mga challenges sa buhay natin, kayo dyan, ako, lahat tayo, meron tayong assurance of victory through faith. Praise the Lord. Dahil inahayaan natin ang Diyos ang siyang kikilos. Faith is the victory that overcomes the world. Greater is He that is in us than He that is of the world. That is why we can overcome the world. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Napaka-importante itong faith. Yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, yung mga bagay-bagay na we are hoping for, by faith, darating yan. By faith, ma-accomplish yan. By faith, mapupulfill yan. That is the power of faith because you let God move. Pinapakilos mo ang Diyos sa buhay mo. Basahin natin Hebrews 11:1. Praise the Lord. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan. Napakaliwanag. Ang pananampalataya sa Diyos, ito'y isang katibayan ng mga bagay na inaasahan. At ito'y ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin yan, pag sinabi mong substance, pag sinabi mong evidence, there is proof. There is facts. Kung tawagin, there is fulfillment. There is performance. There is so-called matatawag nating actual ba na pangyayari sa inaasahan mo na makamit mo. Actual na pangyayari na makita mo, mahawakan mo, magamit mo, anumang gusto mo. Hingiin sa ating Panginoong Diyos. Lalo't na doon sa kanyang kaharian, actual mong mapasok, actual mong matirahan ang mansion made of gold, actual mong ma-spend ang eternal life mo, actual mong maangkin ang eternal glory. By faith lahat yan. Praise the Lord. Because those things that cannot be yet seen.
But yet, mapupulfill yan. But yet, mangyayari yan. Lahat yan by faith. Kaya napaka-importante ang faith natin sa Diyos that assured our victory. Kaya faith is the substance of things hoped for, in the evidence of things not seen, because without faith it is impossible to please Him. For him that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pag sinabing rewarder, siya ang nagbibigay. Siya ang nag-grant. Siya ang naggaganti. Faith ang importante because we let God move. Hinahayaan natin ang Diyos kikilos sa Kanyang kapangyarihan. Alam mo yung faith natin sa Diyos, this is very precious. This is very precious. We have to keep it. We have to nourish it. We have to strengthen it. We have to protect it. We have to love it. Praise the Lord. Because that is so precious. Precious. Imagine that if you don't have that faith, you cannot please Him. Imagine that if you don't have the faith, you cannot see those things that you are hoping for. Kaya faith is so precious. Basahin natin. 2 Peter 1 verse 1. Praise the Lord. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. See? Precious. Napaka-precious yan. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Hindi pwede yung faith without righteousness. Hindi pwede yung faith without sanctification. Hindi yung faith without purification. That always go together. Para walang barrier, walang hadlang. So, if you believe God and you are purified, you are sanctified by the righteousness that is of God, then walang hadlang. Hindi ka mapalao. Hindi ka mapapayaan. Hindi ka sabihin ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, and do not obey what I say? Hindi ka sabihin ni Lord Jesus Christ, not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall be saved, shall be answered, but only those who do the will of God. See, kaya napaka-importante yung ating application sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, tapos execute mo yung faith sa ating Panginoong Kristo, magkahatid yan ng assurance. Pakilusin natin ang Diyos sa ating mga hinaharap. Pakilusin natin ang ating buhay na Diyos sa mga challenges dumarating sa buhay natin. Hindi pwede walang miracle, hindi pwede walang mangyari, hindi pwede walang performance, or else there must be something wrong with us. Tingnan mo yung naghingi tayo ng lupa. Anong inas ni Jesus Christ sa atin? Worthy ba kayo? Oh, ibig sabihin niyan, there must be something wrong with you. You have to fix it first. I-fix mo muna yan. Ano yung mga lapses mo, you repent. Ano yung mga doubts mo, you repent. Fix your faith to God. Then be obedient unto Him. Sigurado yan. 100% yan. Meron yung assurance. Sigurado yan. So precious yung faith natin. Huwag natin itong sirain, huwag natin itong panghinaan, huwag natin itong yaga-yagaan, huwag natin itong isi-isihin. Mahalin natin, gawin natin ang ating faith sa Diyos. Praise the Lord. Yung faith natin sa Diyos, gawin natin. That is why faith without work is useless. Anong ibig sabihin yan? Kahit anong nakikita natin ng mga problema na hinaharap natin, kakulangan ng mga hinaharap natin, huwag mong sabihin manatili yan sila sa harapan mo. Sabihin mo hindi yan manatili. God will provide. God will bless. Gawin mo, salitain mo, paniwalaan mo, ipamumuhay mo. Praise the Lord. Para ma-please ang ating Panginoong Diyos, then kikilos ang Diyos. We have to love our faith. Ibigin natin ang panampalataya natin sa Diyos. Huwag tayong magbigay ng any signs of doubt, any signs of wavering. Kanang magbalod mga atras abanti ka. Ayaw! Faith without wavering. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong faith natin must be worked by love. Gawin mo. Pamagitan ng pag-ibig mo sa faith mo sa Diyos. Ibigin natin ang faith natin sa Diyos. Mahalin natin yan. Proteksyonan natin yan.
Pagtibayin natin yan, gamitin natin yan. Salitain natin lahat ng mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin by faith. Praise the Lord. Tingnan mo yung mga tao dito sa Bible. Saan binasihan ng Diyos yung kahatulan sa buhay nila? Naalala nyo yung prophet na nag-proclaim? Naalala nyo yung nag-away na yung mag-ina? Yung pareho ina? Doon sa Samaria? When the Samaria was sieged, napalibutan sila ng kaaway, walang makapasok na food supply, walang makalabas ng tinatawag na trading. So, patay ang negosyo sa loob, gutom ang mga tao sa loob. Dahil sa kagutuman, merong mag-neighbors. Mare, lutuin natin yung isang anak mo. Pag maubos na natin yan, ito naman sa akin. Oh, sige mare, kaysa mga matay tayo lahat pare-pareho. Niluto. Nung na-consume na yung anak, oh mare, tapos na. Kutoy na akong tiyan, natunaw na diri. Atong gikaon nga akong anak. Ang imuha na po atong lutoon. Dili, in-spare niya. Nag-away sila ngayon. Dumating yung hari. Ano yung pinag-awayan niyo dyan? Doon niya narinig gaano nakatindi ang sitwasyon. Naalaala ng hari yung propeta. Except the prophet of God will stand. Wala tayong. Ibig sabihin ng hari, except God will move. Hindi malutas yung problema. So even the king put his faith to God. Praise the Lord. Using the prophet of God, using the servant of God. Call the servant of God. Call Elisha. Yun na. Narinig na ni Elisha ang dumarating na magsundo sa kanya. Then he proclaimed the message of God from heaven. This is what you have to tell. Bukas sa ganitong oras din, mura ang pagkain sa gate ng Samaria. Then, nung i-proclaim niya yan, may isa doon na nagsalita. Huwag kang magsalita. Opposite, contrary, against sa sinasabi ng alagad ng Diyos. Sino mo yung pinuntahan namin na Sambuanga? Nagbisita kami sa Ayala. Nag-service ako sa isang bahay doon. Paglabas ko sa bahay nila, may vacant lot. Anong lumabas sa big ko? Ma-develop ito, may mga sasakyan maghilira dito. Pagbalik namin, na-develop. Anong klaseng development? 3-story building, concrete. Lumaki ang tindahan nila, naghilira ang sasakyan sa loob. Pag magsalita gano'n ang prophet, servant of God, paniwalaan mo, huwag kang magsalita ng negative. Kaya mabaraw. Indication niya, wala kang faith. Wag. Maniwati na mo yung bahay na pinasukan ko doon. Sabi ko, lang ako. Make water. Palabas na kami galing sa service. Mapadaan kami sa bahay nila. Sister, saan yung bahay niyo? Nandyan na, malapit na. Pwede ako mag-jingle. Ay, pastor, hindi pa tapos yung bahay namin. Ay, pastor, ito. Mabuti yan, pasukin ko yan. Pagpasok ko ang leading ni Jesus. Itong mga bintana, malagyan ito. Lahat ng mga sinabi ko, nangyari. Nangyari pa, pandemic. Kahit pandemic, kahit negative, basta lumabas sa bibig ng alagad ng Diyos. Paniwalaan mo because it is from heaven. Praise the Lord. Nangyari, nag-testimony yung membro natin doon sa Pangasinan. Praise the Lord, natupad yung sinabi ni Pastor Chito nung nagbisita siya sa bahay namin. Hindi ko akalain during pandemic, doon pa dating ang mga blessings. Ganon, love your faith, protect your faith. Praise the Lord. Because you ask God to move. Wala tayong magawa sa sarili natin. Kawawa tayo. Api-apihin lang tayo ng pangangailangan, api-apihin lang tayo ng mga tukso, api-apihin lang tayo ng mga gawa ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. Pero kung meron tayong faith, glorious victory. Kaya,
Precious ang faith natin. Work your faith by love. Praise the Lord. Basahin natin. Galatians 5:6. Praise the Lord. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Yan. Worketh by love. Ang faith natin which worketh by love. Hindi basta-basta itong faith natin na na-obtain natin from the Word of God. Yung faith natin na-obtain natin galing sa Diyos. Faith na nakatanim sa ating puso na nagbunga. Isa yan. Kaya nga yung fruit of the Spirit. Taka ka, 9 man kaya. Bakit fruit? Dapat fruits. 9 is plural, more than 1. Why it is being called fruit? Singular. Hindi mo pwedeng bawasan yan. It must be complete. Isa dyan, faith. Bakit fruit? May itinanim. Ano itinanim? Word of God. Praise the Lord. Isa dyan, faith. So, ibigin mo yung faith mo. Work by love. Mahalin natin yan. Ng buong puso. O, tinan mo yung pinipray natin lagi, yung kasal maging successful. Anong mga nasabi ng mga tao doon? Naglorify ang ating Diyos. Anong sabi nila, Pastor, ang sarap ng mensahe kanina ng Panginoong Diyos. Pastor, ang ganda ng binigay ni Lord Jesus na mensahe kanina. Yun naging bukang bibig nila. And who are these people? These are professionals. Din, Sam Wimso, abogado, mga malalaking tao nandoon. But they glorify God. Because it was the presence of God. It was the voice of God they heard. Ganon. Bless na bless. Bakit? Pinray natin eh. Hiningin natin sa Diyos. Di na-accomplish. Praise the Lord. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon. Kaya yung faith natin, mahalaga pa ito sa gold. Mahalaga pa ito sa silver. Alam mo yung vision ni Brad Ronnie? Na yung mga tao na papunta doon sa judgment, meron parang scanner doon. Yung tao nakadamit ng gold, paglabas doon sa scanner, pag yung gold na damit mo, nahubad, tapos nawala sa katawan mo, hindi ka makapasok sa langit, doon ka sa baba. Pero pag gold yung damit mo, pagpasok sa scanner, gold ka pa rin lumabas. Paakyatin ka doon sa hagdanan patungo doon sa Golden City, sa heaven. Ano ibig sabihin yan? Faith natin yan. Na sinusubukan. Basahin natin. 1 Peter 1:7. Praise the Lord. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Yan. This is faith. Yung pagsubok ng ating pananampalataya ay mas higit na mahalaga kaysa ginto na nawawala, na sinusubukan ng apoy para ito'y masusumpungan sa kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa pagdating ni Hesus Kristo. Pagdating ni Jesus, that is judgment. Those who died in Christ shall be resurrected unto life everlasting. Those who are living shall be caught up into the sky, and they shall be ever with God. You are judged already. So yung faith natin dyan sa paglilingkod natin sa Diyos, precious ito. Alagaan mo ito ng gusto. Huwag mong isi-isihin yan, huwag mong yaga-yagaan yan. Banal yan. Holy yan. Belong to God yan, hindi yan galing sa atin. Love it. Praise the Lord. Work by love. Ang kailangan yan. Precious masyado yan. Napaka-precious po yan, sabihin ko po sa inyo. When in fact we are standing by faith. Nakatayo tayo ngayon by faith. Naka-endure tayo by faith. Tumatanggap tayo ng mga blessings daily by faith. Lahat mga victories by faith. Lahat ng future natin by faith. From faith to faith. So love that faith. That is so precious. Praise the Lord.
Napaka-importante yan. Kailangan talaga natin itong pangalagaan. Mahalin talaga natin yan. Protectionan talaga. Kaya yung bibig natin, bantayan natin. Kaya nga sabi nga ni David, I believe, therefore I have spoken. But your speech, your words must be an indication that you believe. Tingnan mo yung tao. Pag sabi ng propeta, tomorrow, murang pagkain doon sa Samaria, sa gate ng Samaria. The same hour. Kung giproclaim niya yun alauna, magbagsak yung murang pagkain. Anong ginawa ng Diyos? Kung tutuusin mo, kitungin, 4, nandoon sa labas. Sabi nila, kung magpasok tayo sa Samaria, 100% patay tayo, walang pagkain. Doon naman tayo sa kampo ng ating mga kaaway. Kung patayin tayo, patay. Pero kung gawin nila tayong prisoner of war, pakainin man talaga tayo. Di magkain kasi doon. Buhay tayo. Doon na lang tayo kasi meron pang chance. Alam mo naman lakad ng mga lepers. Sakit kasi yung yung lapa-lapa. Anong ginawa ng Diyos sa mga lakad nila? Doon sa pakinig ng mga Philistines. Katulad sa gadahunog nga mga karwahe. Katulad sa mga ingay ng mga kabayo. Katulad sa mga sigaw ng mga sundalo. At nagsabi kagad ang commander nila, nag-hire ang Israel ng sundalo. Let us run for our lives. Huwag na natin silang hintayin. So wala na silang dinala ng mga kung ano-anong important, valuable things. Pagkain, lahat tent, lahat damit. Pagdating doon ng mga kitungin, parang walang tao . Baka nagtago sila pagpasok natin, diyan nila tayo huhulihin. Let's go further. Wala man. Lumampas na sila sa kampo, walang mga tao. Napansin nila yung mga clothings nagkalat sa isang direksyon. Na sense nila na nagsitakbuhan yung mga tao doon, mga sundalo. Pasok sila sa kusina doon, sa food supply, kumain muna sila. Sa sobrang supply doon, nakonsensya sila. Sabi nila, if we will not tell our brethren in Samaria, baka patayin tayo ng Diyos. Let us share these bountiful blessings. Natupad. Pero yung tao na walang faith, hindi ako maniwala. Hindi buksan, nagyaga-yaga ba? Kundi buksan, lagi pagyaga-yaga. Di ba sinabi dyan, God is not mocked. Praise the Lord. Hindi natin pwedeng yaga-yagain. Ayaw pagyaga-yaga. Keep your mouth shut and believe. Praise the Lord. God is moving. God is hearing. God is looking at your faith. Yun. Lumabas sa bibig ng propeta, you can see the blessings but you cannot taste. Pagdating ng blessing, nakita niya ang blessings. Pero hindi niya natikman dahil naapakan siya ng stampede. Hindi siya nakaano. So, therefore, faith is the victory because you are letting God to move. Pinapakilos. Alam mo naman ang Diyos, He is God. He is able. He is powerful. He is mighty. He is accurate. He is sa Kanya ang lahat. Praise the Lord. Kahit hindi mo kayang isipin, anong gawin? Hindi natin, kaya nating i-analyze yung lakad ng mga lepers na maging dahunog? Hindi, posible naman yun. O bakit naging dahunog? Ang Diyos pa hindi siya marunong mag-create ng something para abugin yung mga kaaway? Kaya niya lahat yan. Kaya nga, He make highway in the sea. He make pathway in the mighty water.
Kailan yung in the sea? The Red Sea, gihati ba? Nilagyan ng highway sa panahon ni Moses. Yung mighty water, yung Jordan River. Hindi mo pwedeng pigilan yung river na nag-flow. Mighty water yan. Pero pinutol ng Diyos yan para lang maka-access yung mga anak sa Diyos to possess the land of promise. Kaya wala kang mahirap talaga sa Diyos. Sabihin ko po sa inyo. You want God will move? Fix your faith. You want God will move? Love your faith. You want God will move? Utter words that indicates naniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Praise the Lord. Sabayan mo kaagad. Suktok, mo kaagad, saklawin mo kaagad. Kasi yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Believe. Maniwala tayo. Huwag nating atrasan yung ating namulatan na pananampalataya. Let's go forward. Tapos yung pag-forward natin, wala nang talikuran ito. Challenge 1, solve. Challenge 2, solve. Challenge 3, solve. Tulad niyang pagtayo namin ng parsonage. Challenge. Matayo yung parsonage. Alangan mo lang laman yan. Challenge. Challenge na naman. So, pag ma-set up yan, sigurado, yung mga bisitang darating, magagamit itong areas dito na accommodation para maano ito. Kasi develop na ito, maganda na ito. Sabi nga ng mga membro, Pastor, ganahan ko gikuha ng set up ninyo sa inyong kitchen, sa inyong bathroom, sa inyong master bedroom. Niya ako malipay man po kung maka-accommodate po ta og mga bisita nga maayo po ang ilang sitwasyon. Nadili naman ko pwede makasaka ni ini kay akong gihuna-huna og diri ko mag second floor. Unsaon na yung tsura sa ato ang building mag-ana mura nagkanang dili proportion. Oo. May na lang kay by the grace of God nahangyo nako ang usa ka membro nga paliton na lang nako ng lote din ha. Napalit na ako by the grace of God. Praise the Lord. Ako raman po'y nagkuan po sa iya ha. Nag-award sa iya. Imuha na lang na. Kay nag-back out ang tag iya. See? Nag-asa ko kay Brad Bernard saan nilagay ang parsonage. Wala na, nasarado na, Pastor Chief. Punta ako doon sa harap. Dito rin, mas tabo na, wala. O tingnan mo nag-provide si Lord Jesus Christ by the grace of God. Hindi nga natin masukat. Isipin. Yung resource, yung guidance na lang ni Jesus ang magbibigay sa atin. I-pray na lang natin matapos yung plano para masimulan yan by the grace of God, by the power of God. Yan. Hiningi ko lang yan kay Jesus. Tingnan mo, nagkaroon ng fulfillment. Sino mag-akala niyan? Walang mag-iisip niyan. Basta maniwala ka lang. Siya na ang nakakaalam. Kumbaga pa, don't be problem, don't worry for that tomorrow. He is already there. Nandiyan na siya. Nag-una na. Praise the Lord. Kaya masarap. Maniwala sa Diyos, masarap. Magnalig sa Diyos, masarap. Bakit? Basahin natin. Hebrews 6:18-19. Praise the Lord. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge, to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth within the veil. Ayan. Duha ka butang. Duha ka mga butang. Nga imposible ang Diyos magbakak. Confirm, di siya magbakak. Para naatay kusog nga consolation. Who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Masaligan na to ang paglaom nga iyang gibutang dinhi ka nato.
which hope we have as anchor of the soul, both sure and steadfast, which entereth into that within the veil. Bakit kailangan yung hope tsaka yung faith natin can enter into that veil? Because that is the holy of holiest where the presence of God is dwelling. Because it is God will do it. It is God will perform it. Praise the Lord. Magawa ka man ng sulat sa hari, request sa hari, hindi man lang makapasok doon sa kanyang presensya. Hindi yan. Hindi matupad yan. Magmuti na ng uban ni mo, di pa naka mamatuman. Pero baka sulod na. Tapos makita niya ang pangalan mo na gumagawa ka sa mga bagay na nakaka-please sa Kanya. Tingnan mo, ang ganda. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na makadisplease sa Diyos. Let us do those things that pleases God. Praise the Lord. Tingnan mo si Mordecai. Si Haman gustong bitayin si Mordecai kasi hindi nagbabow down pagdadaan si Mordecai. Saan nagbabow down si Mordecai? Doon sa totoong worthy na buhay na Diyos. Ngayong nangyari ngayon? Si Mordecai nakagawa ng bagay na makabuti sa hari. Kasi yung gustong mag-assassinate sa hari, nahuli dahil narinig niya doon sa gate of the palace. Doon man siya lagi naka-standby. So dahil sa information niya, nahuli. But he was forgotten to be given for something as consolation. Wala. Then yung si Haman, papunta na sa hari to beg the head of, para bitayin na si Mordecai. Beforehand, hindi makatulog yung hari the night before the day. Hindi siya makatulog. Tawag niya yung scribe. Scribe! You take some book of records in our library. Bring it here and read the book of records. I want to hear stories and events na nangyari sa kaharian ko. Giguide yung kamay ng, ang laki kaya ng libro, dinala niya ng mga records. Bakit giguide yung kamay niya na magbukas? Once upon a time, O King, there were dalawang tao gusto magpatay sa iyo. But sa kabutihan ng puso ng isang tao na nagangalang Mordecai, naligtas ikaw, O hari. Period. Sabi ng hari, ituloy mo, wag mong hintuan. Sir, tapos na, yun lang. Yung itong next na page, iba ng tao na story ito, hindi na si Mordecai. Ha? Ibig mong sabihin, wala akong binigay na reward? Wala, sir. Nakonsensya yung hari. Na-save niya yung life ko, hindi ko man lang siya binigyan ng karangalan, o hindi ko man lang siya binigyan ng something. Sinong tao yan? Si Haman, sir. Haman, halika. Haman, makinig ka. Anong dapat gawin sa hari, sa tao na nakapagbigay sa kanya ng kalugod-lugod? Akala ni Haman siya na, kasi kakaka-promote niya lang at that time. Bisyoso yun, gusto yun maging hari. Taas yung pride yun . Oh, king, yung balabal mo ipasuot sa kanya. Yung karwahe mo na sinasakyan mo ipasakay sa kanya. At ipasyal siya sa lansangan at isigaw ang pangalan niya na ito ang tao nakalugod sa hari. Hindi man alam ni Haman ang isip ng hari na si Mordecai ang gusto niyang parangalan. Sinabi mo naman lang lahat yan, ikaw nang gagawa niyan sa tao, ha? Sabi niya, ala, hindi pala ako yun. Ikaw ang magsigaw. Hindi yung ikaw ang isisigaw. Ikaw ang sisigaw sa tao na nakaplease sa akin. Gawin mo yan, nagngangalang Mordokyo. Yung kalaban pala niya. Mordecai. Ay, hiyang-hiya siya. Umuwi siya sa bahay, tapos niya na-proclaim, hiyang-hiya siya sa pamilya niya. Tingnan mo.
Kaya, i-please natin ang Diyos para makapasok yung ating hope and faith into the veil. Praise the Lord. Hindi yan ma-refuse ng Diyos. Pag nandyan yung pangalan mo, gumawa ito ng nakalugod-lugod sa akin. Hindi ito disobedient, hindi ito lahat kung ano yung mga utos ko, sinusunod niya. May takot ito sa akin. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, which entereth into the veil. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam mo, kahit world pa na event na mangyari, pag ang faith mo sa Diyos, minahal mo, pag ang faith mo sa Diyos, talagang proteksyonan mo, at recognize yan sa langit. Hindi pwede hindi recognize yan sa langit. 100% recognize po yan. Tingnan mo yung taning. Alam nga ni Satanas eh. Tingnan mo sa Bible yung 7 sons of Sheba na ini-imitate niya si Paul. May demon possessed na tao, kinakas out nila na wala naman silang kaalam-alam. Sabi nila, adore you. In the name of Jesus, whom Paul preached, get out. Anong sabi ng mga taning? We know Paul. We know Jesus. But you, who are you? Ay, tinalunan sila. Nagtakbo sila hubad. Naging insane sila. They were possessed by the devil. So even Satan knows who are really the sent of God. Kaya nung nag-cast out ako sa sandakan, nag-prophecy yung demon possessed. Ada orang dari Zamboanga pigi sandakan na mag-pray daw sa pasyente na yan. Natupad. Na-delivered siya successfully 100%. Kahit ilang beses ako magpunta sa sandakan, I asked Brother Agustin Sang, hindi na binalikan yung pasyente. Praise the Lord. Kinuwinto na lang sa akin sa auntie nung nagmerinda na kami after the prayer, after the deliverance. Pastor, hindi pa raw sa araw na yon, yung malam, yung gabi na yun, bago din nila sa ospital, nagyaw-yaw daw yung demon possessed. Yun daw ang sinabi. Meron daw tao galing sa Zamboanga papunta dito na mag-pray sa kanya. Wala naman kaming dinadaanan iba sa Zamboanga at that time. So kaya, ganun. Lalo't na ang Diyos. Kilala niya tayo lahat. Praise the Lord. Kaya napaka-importante, even the entire world will be involved of such judgment of God. But He knows who are His. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Tingnan mo si Noah, basahin natin. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith yan, ha? Kaya faith that matters, faith that move the unmovable thing. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world. He became heir of righteousness which is by faith. O kaya, ganun. Alam ng Diyos ang ating faith na inibig natin, nag-sanctify tayo, maka-enter yan into the veil. Ganun. Kaya ingatan natin ang ating faith sa Diyos. Mahalin natin ito ng buong puso because this has full assurance ng ating katagumpayan sa sanglibotang ito. Praise the Lord! Mag-sit tayo po ang lahat.